Good morning. Good morning, good morning. Ayun, morning sa lahat. General Education English and English major tayo, 'yan. Ito na, sige. Yung mga hindi nag-aral ng mga ano, mga famous writers natin, mga novelist, mga playwrights, mga poets, eto 'yun ngayon. Oh, 'pag hindi niyo 'to pinag-aralan, lagot kayo, yes, lagot kayo sa let, 'yan. So, dapat pag-aralan niyo 'yan. Sige. Sino mga nandito? Ayan, check attendance, say present na. Say present. Sino yung mga nandito? Sige, say present na kaagad. Ayan, sino ba 'tong mga nandito? Para makapagsimula na tayo. Ayan, sige ha. Share natin 'to. Okey. General education 'to ha, general education, English, tsaka sa English major, ayan. Okey? Puwede ba? Hindi puwede. Maaga tayong magsimula para maaga tayong matapos kasi marami-rami rin 'tong mga questions natin dito. Ayan, simulan ang labada. Simulan natin ang labada para maganda ang discussion, ayan, sige. Naka-record naman 'to, so puwede niyo ng panoorin lang, ayun. Window lang, ayan. Ito ba, puwede ba 'to? Share screen. Ayan, si JM, nandito si JM. Si JM from Masbate, ayun, nandito si JM pala from Masbate. Good morning, okey. Share ko lang 'tong screen, ayan. Window, kapag window, 'yan. Ayun, okey. Hide natin 'to. Start tayo ha. English major tsaka English Gen Ed 'to. Tapos sa anong araw ba ngayon, Thursday? So, sa Saturday na, gusto ko kasing mag-ano, mag-discuss ng math. Okay, so magma-math tayo. Math Gen Ed tayo sa ano, sa Saturday. Pag-aralan niyo ha yung math. Good morning, si Monique andito rin tsaka si, ah, Raimundo, ayan, taga Surigao. Hoy, Surigao Alvis pala magme-mention ni ano, ni JM. Si Raimundo daw tsaka si Clarissa, okey sige. Ayan, alright. So, sa Saturday, ano naman tayo general education, mathematics. Sayang yung mga kasi yung sa math mga 10 points yung talagang nilalagay nila sa Gen Ed. So, sayang. Okey, sayang yung math na 10 points 'pag hindi niyo napag-aralan yung mga lumalabas. Concept lang kung mga computation. Judy Ann, yes, from Quezon, good morning. Okey, concept lang ang pag-aralan niyo dun sa math. Eto tayo mga writers 'to, mga poets, 'yan. Okey, from Quezon, si Judy Ann Santos. Artista pa, may artista pa dito, Judy Ann Santos.
Alright, eto na, nandiyan si Clarissa, ayan si Clarissa. Uy, taga Negros Occidental pala si ano, si ano 'to, paano mo basahin 'tong pangalan mo? Say Marie? Say Marie, okey. Ayan, taga Negros Occidental, Region 6. Okey, eto na, sige start tayo ha. Hmm, 'yan. So, 'wag muna kayong mag-relax ha, 'wag munang mag-relax. Sa March 18 ka na mag-ML. Asan na sila ano, ay ito na si Kimberly, good morning Kimberly, andito na si Kimberly, si Joel andito na, taga Tanawan, Batangas. Nagpunta ako diyan sa Tanawan dati, dun lang malapit sa ano nila sa halos halos ano lang, limit lang ng Batangas, Santo Tomas pala, Santo Tomas tsaka Tanawan, oo, sa market nila maganda yung market nila diyan. Ayan, malinis. Okey, andito si Geraldine, andito na si Geraldine, good morning, okey. Si Channel, Jersey Channel daw Island Channel tumahimik ka Geraldine, Geraldine. Asan na sila Jello, 'yan sige, eto na, sige sa March 18 na kayo mag-ML, March 18 na kayo mag-ML, okey. March 17 yung test niyo, ayusin niyo ha. Itong mga tinuturo ko dito siguradong papasa kayo 'pag nakuha niyo yung concept nito, ayan. Good morning from Zamboanga, ayun. Eto si Angeline, ayan, Angeline Ange. Good morning sa Albina, ba't Albina? Ayun. Okey, start. Number 1 tayo, simulan na natin ang laban, ayan. Number 1, ito yung siya yung tinatawag na the first great English humorist and realist. Sino kaya 'to? Sige palapag ng mga answer niyo, tingnan natin yung mga answer niyo. First ha, kasi meron din kasing second, eh, merong sumunod sa kanya. Hmm, may sumunod kasi sa kanya, humorist and realist. Ang sumunod sa kanya naman na naging famous din na realist saka humorist yun si ano, si Samuel Clemens ang sumunod sa kanya. Pero yung una, sino kaya yung una? Ayan na, sino kaya yung una? Yung pangalawa kasi si Samuel Clemens yung sumunod sa kanya, pero yung unang humorist, great English humorist tsaka realist, sino kaya siya? Ayan, lapag ng mga answer, walang choices 'yan, wala si Hana. Hindi maghahanap ng choices 'yan si Hana. Hmm, sige. First 'yan siya ha, first great English humorist and, realist. Kasi yung sumunod ata sa kanya si ano na, si Samuel Clemens o si Mark Twain, yung sumunod sa kanya, ayan. Pero ito yung una, siya yung una. Sige anong mga answer niyo? Si Portia from Cebu, sige. Cebu. Saan ka sa Cebu? Papunta kami diyan sa Cebu ngayong March 3 kasi diyan ang ano, diyan ang oath taking, diyan ang oath taking, diyan ang oath taking namin sa Cebu, ayan. Sino 'to? Wala ng makasagot kung sino yung first great English humorist and realist. Ito tandaan niyo 'to, Chaucer daw sabi ni Irex. Andito na si Irex, Hmm, sino kaya 'to, si Chaucer ba 'to? Sige, lapag ng mga answer. Sabi ni Irex si Chaucer daw, eh. Ano kaya 'to? Chaucer 'yan, Chaucer, ganyan 'yan. Lapag na, Chaucer, ayan, kahit isa lang ang sumagot dito ano 'to, paano ba Irex lang? Sabi niyo tandaan niyo 'to, ha. Delikado kayo. Ito yung siya talaga yung first na kinilalang great English humorist and realist. Kasi yung pangalawa sa kanya si ano na, si Mark Twain na yung sumunod sa kanya. Okey, si Mark Twain. 'Yan, very good. Tumama si Irex kasi ang tamang sagot is si Jeffrey
Chaucer, ayan. Yung pronunciation niya kasi Chaucer, 'yan yung hmm. Sige yun, si Tricia Gray sabi niya Chaucer din. Puwede niyo na i-pronounce yung Chaucer, okey na 'yan, pero ang pronunciation is Chaucer, Chaucer, gano'n ha. Ayan, Jeffrey, Joffrey o Jeffrey, 'di ba? First blood na, oh, dalawa lang ang tumama. Okey, yung iba, tandaan niyo 'yun ha, basta first, ah, great English humorist and realist si Geoffrey Chaucer, ayan, okey? Klaro 'yan ha, tandaan niyo na 'yan. Portia po ako sir, dito po ako sir sa Mandawi pala, okey sa Mandawi pala siya, malapit lang Mandawi, okey sige. Next natin is, ayan, the first serious collection of short stories in English. Short stories, collection daw ng short stories, dapat alam niyo 'to, madalas 'to lumabas sa ano ha, sa let 'pag di niyo 'to alam naku -1 na kaagad. Sige. Eto madalas 'to lumabas siyempre sa ano, sa Gen-Ed. Sa Gen-Ed lumabas, eh. Hmm, ayan sige next question natin, first serious collection of short stories in English. Ano kaya 'tong collection of short stories in English? Sige lapag na yung mga sagot. Naku 'pag hindi niyo 'to alam sayang yung 1 point. Use legit or vernacular, sige, sige. Cherise May. Cherise May Sagadal, taga saan 'to si Cherise? Cherise, Cherise Pempenko, ayan may senior na naman tayo dito. Sige, question number 2 sagot na, sayang yung puntos nito ha 'pag hindi niyo 'to alam naku, GG. 'Pag hindi niyo alam 'to, GG sayang ang point. Okay. The first serious collection of short stories in English, sagot na. Hindi sigurado si Clarissa, Canterbury Tales daw. Yes, oo. Oo, ayan. Hmm, nakasama 'yan sa question natin, kasama sa question natin. Sige, sabi ni Irex, work din ba 'yan ni Chaucer Chaucer daw, Canterbury, sabi ni Dab, ayan. Canterbury ba 'to? Tingnan natin, ha? Collection of short English, short stories in English, ayan. English stories, mga English stories 'to. Sayang ang puntos, sayang dagdagan niyo malaki na 'yan para ano, yung 1 point malaki na 'yan, ha. Kung Canterbury, sabi ni Tricia. Ayan, tingnan natin kung tama ba yung mga sagot niyo. Yung ibang hindi nakakasagot, siyempre tandaan niyo na 'to. Kasi itong mga nilabas ko dito ngayon, sila yung mga napakaimportanteng information talaga sa English literature, ha. Tandaan niyo 'to, sila yung mga famous talaga sa English literature. 'Pag hindi niyo 'to na-memorize, naku sayang ang points. So, very good, tama ang sagot natin, ayan. Canterbury Tales, good job dun sa mga tumama, ayan. Tandaan niyo 'yan, ha. Serious collection of short short stories in English, ayun. Next question, number 3, bilangin yung tamang sagot niyo. Number 3 tayo, napakaganda ng question na 'to, ayan, oldest, ayan na. Oldest English epic, ano kaya yang oldest English epic? 'Pag hindi niyo 'to nasagot, oh, very common question sa let, very common question sa let. Napaka-common nito sa let, naku 'pag hindi ko nasagutan, ako naman. Okey, sure na pala siya, 'yan. Oh, oldest English epic, Gilgamesh. Sabi nila Gilgamesh daw, ha, Gilgamesh, ayan tingnan natin. Sige, sagot kayo diyan, Gilgamesh daw ang sagot nila. Oldest English, okey.
epic, ayan. Ano kaya yung oldest English epic? Oh, sige, ha? Gilgamesh, ha? Gilgamesh daw sabi nila, eh. Oh, may sumagot naman ng Beowulf, ayun, may sumagot ng Beowulf. Sabi ni Trisha tsaka ni Shamari, ayan si Shamari. Shamari ba 'to pagbasa? Ayan. Ayan na, ayan na, sige. Oh, sige ha, Gilgamesh daw sabi ni Kimberly, ni JM, oh, yan. JM ano, change answer kaagad si JM, nag-change answer si JM. Oh, na-realize ni JM, nag-change answer na kaagad. Si Toffee. Ayan si Toffee, 'di naman daw English ang Gilgamesh. Oh, ayan na sabi, oh, sabi sabi ni Toffee 'di naman daw English ang Gilgamesh, oh, 'di ba? Ayan, 'di daw English ang Gilgamesh, oh. Oh, Beowulf, Gilgamesh yung mga sagot dito. English ang pinag-uusapan natin, English, oh, English epic, ha. Oh, tama naman si Toffee kasi sabi nga yung English kasi yung Gilgamesh naman hindi naman siya English. Saan ba yung Gilgamesh? Yung Gilgamesh sa, Sumerian kasi yan, Sumerian yung Gilgamesh. Ah, Sumerian kasi yung Gilgamesh. So, ang tamang sagot natin is Beowulf, ayan. Beowulf yan, ha. Oh, change kaagad ang answer. Very good si Chamari. Ayan, si Trisha, very good, naka-Beowulf. English, English ang pinag-uusapan. Oh, Beowulf yan, okey. Oh, next question, eto medyo alam bihag ni lamang, bihag ni lamang, gusto ko bihag ni lamang. Ayan, baka may sumagot pa, naku po, GG na talaga yan, ha. Minus na sa star yan, oh, rank down, oh, rank down, rank down. Bihag ni lamang yan, oh, lamang, oh, bihag ni Beowulf, oh, yan bihag ni Beowulf. Oh, eto na yung next question, number 4 na. The earliest known Old English Christian, ayan naka-highlight na yan na Old English Christian poet. Oh, tao 'to, hindi 'to hayop, hindi 'to bagay, ayan. He was an Anglo-Saxon siya, herdsman, okay, attached to the monastery of, Strenus Charles, ayan, Strenus Charles yung pagbasa, 'di ba? During the abbacy of Saint Hilda, ayan. Oh, sino kaya 'tong first, yung old English Christian poet? Oh, sabi ni Toffee, ayan si Caedmon daw, oh, 'di ba? Oh, sige sagot, sagot. Oh, may sumagot ng Caedmon, tingnan natin kung tama ba yung sagot niyan, ha. Oh, tandaan niyo, Old English nakalagay na diyan, ha. Old English Christian poet, ayan, Old English Christian poet yung question natin. Sige tingnan natin. Caed yan, Caedmon yan. Parang ka-Edmond lang 'di ba? Ka-Edmond. Oh, parang si Ka-Edmond lang, Ka-Edmond ganyan kasi pagbasa niyan 'di ba? Oh, Ka-Edmond, oh yun. Oh, Ka-Edmond. Sabi ni Alisa, ni Trisha, Ka-Edmond, oh. Biyag ni Ka-Edmond 'to, ni Ka-Edmond. Biyag ni Ka-Edmond, ayan. Biyag, hindi bayag baka mamaya bayag yung sabihin niyo, biyag. Hindi bayag, baka kasi pagbasa niya BI, oh, 'di bayag pa rin. Joke lang 'yan. Bayag pa rin ang labas 'di ba pagbasa, oh. Si Kedmon. Okey, sabi na si Kedmon daw, Kedmon 'yan. Parang ano lang 'di ba, parang NPA lang 'di ba, Kedmon, ayun. Joke lang, ayan. Sige, so ang tamang sagot natin is very good, yung mga nakatama, ayan si Kedmon nga. Kapag Old English Christian poet alam niyo na kaagad 'yan, anong apelyido ni Kedmon, alam niyo ba? 'Di ba?
Oh, 'di ba? Oh, si Kaedmon. Ano ba apelyido ni Kaedmon? Ito, oh, tingnan natin yung apelyido ni Kaedmon. Oh, Biyag ni Kaedmon, ayan. Biyag ni Kaedmon 'yan, eh. Hmm, 'di ba? Wala naman siya nilagay dun na, Anglo-Saxon lang kasi talaga siya. So, yung mga Anglo-Saxon kasi wala silang mga nilalagay na mga last name, ha. Tandaan niyo yung mga Anglo-Saxon, ayan. Okey, good job. Oh, halos tumama sila lahat, oh. Sila Arnie, si Joel, ayan. Good job, good job. Okay, next question. Oh, 'di ba itong mga 'to, very famous 'tong mga 'to sa ano natin, sa okay, sa English General Education, tsaka sa English Major. Sa English Major naman, konti lang, pero sa English Gen Ed ang daming lumalabas na mga ganito. So, sayang yung puntos, okay. English Major kokonti lang talaga yung mga names, English Major, oo. Halos yung English Major ano lang talaga siya, nasa karamihan niya nasa Structured English, gano'n. Structured English, nandun din siya sa, Campus Journalism, yung mga gano'n. Nandun din siya sa ano, ano pa ba yung mga, ah, creative writing, yung mga yun, pag-aralan yun mga English major. May na-discuss na ako sa creative writing, tsaka yung sa ESP, English for Specific Purposes, may yun sa mga English major. Pero ito, karamihan nito lumalabas sa General Education, ayan. Ito na, the spokesperson of Transcendentalism, primary practitioner of the movement. Sa yung primary marami kasi ito silang ano sa Transcendentalism, marami sila dun. Pero yung primary practitioner talaga ng movement, si sino? Ayan, kasi marami sila, marami sila diyan, eh. Tandaan, marami sila diyan, pero yung primary practitioner sino siya? Sabi ni Tofi si Ralph Waldo Emerson daw. Sabi ni Tricia si Ralph Waldo Emerson. Si Emerson daw. Sino 'to si Emerson? Ano, Alisa, Liza. Sino si Emerson? Kapatid mo ba 'to? Joke lang, joke. Joke lang. Pero yung sa mga last name, okey na 'yan, 'pag hindi naman kasi magkakapareho yung mga pangalan dun, okey. Sa mga writers natin, novelist, poets natin, mga ganyan, hindi naman 'yan magkakapareho yung mga pangalan dun. Unless sa Pilipinas ka sila Aguinaldo, 'di ba? Sila Baldomero Aguinaldo, Emilio Aguinaldo, 'di ba pare-pareho ng apelyido. Si Ralph Waldo Emerson, ayan sabi ni Clarissa. Tama kaya 'to? Siya yung primary practitioner, marami kasi sila dun sa Transcendentalism. Marami sila dun. Pero yung primary practitioner, very good, ayan, good job guys. Si Ralph Waldo Emerson ang tamang sagot, ayun. Daming tumama, good job. Next question natin. Maganda 'tong next question din natin, Ayan, next question is, ah, what is the oldest elegy? Yung oldest elegy, ha? Oldest elegy baka may ultimo address 'to, may ultimo address. Baka may sumagot ng may ultimo may ultimo address diyan, Ayan na, sige. Oldest elegy, nasa 7th century pa siya, Old English poem, ayan, that is preserved in the Exeter Book, nasa Exeter Book pa siya naka-preserve. A 10th century collection of Old English poetry. Ito namang Exeter Book nandiyan na 'yan, additional info na 'yan, marami na kayong additional info diyan. Hmm. Yung Exeter Book natin, siya yung 10th century collection of Old English poetry. Collection na 'yan ng Old English poetry. Ito namang question natin, oldest elegy, 'di ba? Oldest elegy 'to na naka-preserve sa Exeter Book. Sige, ayan, sagot na. I-research niyo na research na 'yan. Bilisan niyo pag-research, bilisan niyo pag-research. Sige, sa bilisan pag-research. Bilisan niyo pag-research, ang tagal niyo namang sumagot. Ayan, sabi ni Tricia, Widsith. Ayan, Widsith daw. Hmm, sino ba 'to si Widsith? Ah, bayag ni Widsith. Bayag ni Widsith. Sige, not sure, not sure, not sure. Anong ano ka, Tricia, English major ka ba or elementary ka education? Sino ba yung mga English major dito? Ayan, sino yung mga English major? Lapag niyo yung mga major niyo.
or elementary, secondary ba kayo? Akin na Windshield. Oh, sige lapag niyo yung mga ano niyo, mga major. Tingnan natin yung mga major niyo, ha. Oh, tingnan natin yung mga major niyo. Sige, palagay ng mga major, tingnan natin yung mga major niyo. Sige, mga major ninyo is tingnan natin. Hmm, major, tingnan natin yung mga major niyo muna diyan. 'Yan English major si Jethro, ayan. Jethro, English major, okey. Secondary English, ayun si Judy Ann Santos, English din si Judy Ann. English major din kasi ako, ayan. Okey. Pero nag-additional units lang ako, unit earner ako kasi Mass Comm graduate kasi ako, eh. Ayan, Filipino major si Dadang Lin, Filipino major. O sabi ni Clarissa, with seat major naman siya. Joke lang, with seat major. Si Clarissa is with seat major, ayan, okey sige. Oh, etong with seat kasi ano siya, parang narration, narration siya. Eto yung, ah, travel ng mga Germanic people, oo, 'di ba? Ng heroic age pa 'to, eh, ito parang mga uso pa yung ano dito, 'di ba? Patayan, yung mga occupations, 'yan. 7th century, matagal na kasi ito, 7th century pa, okey. Sige, with sis, yung mga major, tingnan natin yung mga major niyo. English major, ayan, okey. Hmm, yun, okey. O yung iba, wala na yung iba, hmm, wala na. Major niyo, tingnan natin yung mga major. Okey. Sige gusto ko top 1 dapat ang target niyo, ha. Si Tofi top 1. TLE, okey lang, bakit sad to say TLE, okey lang yung TLE, broad yung coverage ng TLE kasi nga marami kayo diyan. Nag-aano ka ba diyan, ha? Oh, general science, ayan, general science. Si Nestor naman, okey lang yung Nestor, mag-ano ka na lang, mag-dressmaking ka dressmaking, dressmaking. Okey, dressmaking. Actually yung mga subjects naman, halos madali lang sila kung talagang pag-aaralan niyo. Lalo na kung ano, kung broad yung ano niyo, yung comprehension niyo, maganda yung comprehension niyo, sobrang dali lang talaga ng comprehension lang, practice. Okey, 'yan. Okey, kay Edmonds Him, ayan. TLE. Oh, 'yan TLE, ano ba magco-cooking kayo magco-cooking kayo ba? TLE sa inyo na 'yang TLE, okey, magco-cooking TLE, cooking, ayan mag-ano kayo diyan, dressmaking, mag-carpentry kayo, ayan. Ang dami niyong gagawin diyan, ayan. Ayun oo, meron din, konti lang. Halos wala ngang SVA dun, eh, sa SVA. Ron, yung SVA halos walang SVA. Yung diniscuss kong ano, sentence structure, yun medyo maraming lumabas sa sentence structure, kasi meron tayong English structure kasi, eh. Oh, sobrang dali. Walang lumabas SVA kasi basic yung SVA, eh. Okey, basic kasi yung SVA, halos walang lumabas na. Ano 'to? Very good. Yung mga tumama, yan, the Widsith, yan si Widsith kasi 'to, eh, Widsith, yan. Si Widsith 'to, Widsith, ayan. Okey? Hmm, English literature pero Germanic kasi 'to, Germanic, Germanic language, ayun. Nakapunta siya sa House of the Mergings, okey? Yung TLE pag-aralan yung TLE kasi, Wisis, ayan, Wisis yan. 'Yan pag-aralan niyo yung TLE kasi bahala kayo diyan, kasi,
Isipin mo na carpentry, oh, carpentry kayo diyan. May carpentry, may cooking, oh. May cosmetology pa ba kayo diyan? Kasama ba yung cosmetology diyan? Oh, 'di ba? May agriculture din 'yan, 'di ba? May farming ba 'yan? Farming, tama pa ba farming diyan? Next question tayo, greatest Anglo-Saxon scholar, oh, 'yan, he was an English monk, ayan, English monk 'yan, and an author and scholar. Oh, sino kaya 'to? Oh, ayan. Oh, meron pang ano, merong farming tsaka ano, meron pang cosmetology, may cosmetology pa 'yan, may ano pa 'yan, wala naman siguro ano 'yan, may hairdressing pa ba 'yan? Wala na, 'di ba? Oh, 'yun barber, may barber pa, hairdressing, cosmetology, oh, yung mga hindi siyempre yung mga ganyan kasi 'pag hindi ano daw, si Bede, ayan. 'Pag gusto mo kasi yung mga gano'ng subject, 'pag gusto mo siya, halimbawa gusto mo ng dressmaking, gusto mo ng mga carpentry. Oh, so madali lang siya 'pag gusto mo, 'pag hindi mo gusto, siyempre, bahala kayo diyan, 'di ba? Sige, ito na, the greatest Anglo-Saxon scholar, ha, si Bede daw, si Bede. Sino ba naman 'to si Bede? Sino naman 'yan si Bede? Kapitbahay mo 'yan si Bede. Kapitbahay mo yata 'yan, eh, 'di ba? 'Yan, sige. Kaya 'yan 'pag ano lang 'yan, yung ang si Jollibee daw, 'yan, Jollibee, Jollibee. Ang pagre-review kasi tandaan niyo 'pag nag-review kayo, dapat ikondisyon niyo yung sarili niyo na gusto mo talagang mag-review na, gusto mong mag-review sa oras. Hindi yung nagre-review ka lang kasi napilitan ka din. 'Pag napilitan ka, konti lang yung ano mo, mare-retain mong information 'pag gano'n. Sige. Ano 'to, ang tawag sa kanya Saint Bede, Saint Bede 'yan ang tawag sa kanya, very good, 'di ba? Tama si Tofi, ayan, Bede ba 'yan, si Venerable Bede or Bede, ayan. Saint din ang tawag sa kanya, Saint Bede, Saint Bede, ayan. Okey, si Venerable. Anglo-Saxon siya, Anglo-Saxon scholar. 'Yun tama, tama 'yan, 'di ba? Kasi 'pag ano, 'pag hindi mo talaga parang pinipilit mo yung sarili mo mag-review, ayan, konti lang yung retention, konti lang retention 'yan. Pero 'pag nasa kondisyon ka, hindi talaga 'pag kondisyon yung katawan mo, 'pag parang feeling mo lively ka ganyan, 'di ba? Jolly ka, Jollibee ka, mag-review ka na kasi maganda yung kondisyon ng utak mo niyan. Okey, next question tayo, 'yun. It is a collection of Arthurian tales. 'Yan na, Arthurian tales na tayo, attributed to Sir Thomas Malory and first published 'yan konti-konti napapasok sa utak din. Mamaya-maya nakalimutan din, nakalimutan din. Antok na antok ka na, nag-review ka, 'di ba, antok na antok ka na, meron ka na konting napasok ba, paggising mo wala na, nakalimutan mo na rin, balikan mo na naman, 'di ba, 'yan. Ang retention mas maganda kasi 'pag na-review mo, balikan mo ulit, ha, hanggang sa hindi mo talaga makalimutan, 'yan ganyan pagre-review. 'Yun sa mga ano, sa mga general education, mga ganyan, yung mga tao, mga dates, sa major, mga ganyan, ha. Sa Prof Ed, konti lang yung memorization dun, yung mga Republic Act lang kaya lang nung September walang mga Republic Acts naglabasa nung September. Hmm, walang Republic Act. Kaya ngayon pag-aralan niyo 'yan, pag-aralan niyo 'yan. Memoir to the Art, ayan, the Arthur. Pag-aralan niyo yung mga Republic Acts kasi baka maglabasan ngayong March. Dapat i-predict niyo na yung ano, kung anong lalabas, gano'n dapat, may prediction kayo, eh. Hindi puwedeng kung ano yung lumabas last year yun lang din ang pag-aaralan niyo, dapat may prediction tayo kasi alam niyo naman yung mga kung akong gagawa ng exam, 'di siyempre babaguhin ko yung pattern, 'di ba? Hmm, Memoir to the Arthur, ayan, Dapat famous 'to, dapat alam niyo 'to, mga English major, eto English major, famous 'to, eh. English major dapat alam 'to, 'pag hindi niyo 'to alam, naku, simulan niyo na, simulan niyo ng alamin, okey. Very good.
Good job, ayan. Morte de Arthur, ayan, ha. Yan ang tamang sagot. Walang hiya. Mas Tofi din Arthur and Lancelot. Oh, may Lancelot pa 'di ba, oh, hindi mo na sinama sila ano, sama mo na yung mga Selena, mga ganyan, mga Karina. Okey, sabi ni Tofi ano daw, mga ex, 'di mo makakalimutan ganyan talaga 'di ba 'pag may iniwang sakit sa katawan, ay sakit sa katawan. Next question, golden age of English literature. Ano ba yung golden age ng English literature? Ayan, literature, 'yan. Golden age, ayan. Ano ba yung golden age? Tinatawag natin 'tong eto, lumabas 'to nung ano, nung September. Lumabas talaga siya nung September. Sa major siya lumabas. Kaya kung hindi niyo alam yung golden age, magdasal na kayo, English major. Sa English major 'to lumabas last September. Sige, golden age daw ng English literature, Elizabethan literature. Oh, ayan, Elizabethan sabi nila. Hmm. Yung age ang pinag-uusapan natin, kasi the golden age, oo. Okay, Elizabethan literature. The golden age, the golden age daw, kailan ba yung golden age ng English literature, 'di ba? Elizabethan literature, literature. Yung age, ha, old age ba 'yan? Kapag nasa 40s ka na, 50s, old age ng tawag sa'yo, 'di ba? Meron kasi tayong dinosaur age, meron tayong stone age, ice age, oh. Kapag nasa 60 ka na, old age ng tawag sa'yo niyan, okey, old age. Ayan, Elizabethan age. Ayun, 'di ba? Intindi, sabi ko nga sa intindihin ang question, very good. The Renaissance period 'yan, or Renaissance age, ayan, or in the Elizabethan age, okay. Era, yes, puwede rin, 'di ba? Renaissance period or Elizabethan age, pareho lang 'yan silang dalawa, ha. Well known kasi yung Renaissance period as Elizabethan age, ayun. Okay, good job, good job. At least tandaan niyo yung Elizabethan. Kapag golden age, 'pag wala yung Elizabethan, hanapin niyo yung Renaissance, okay, kasi pareho lang 'yan silang dalawa. Good job, next. The most influential book, ayan, in the history of English civilization. Civilization or ganito, civilization yung sa mga British kasi, ayan. Nagbi-British na ako dito, ayan. Sanay din ako sa British kasi nung nag-teach ako sa Vietnam kasi British English ang gamit, eh. Nung nag-teach ako sa Vietnam, British English ang gamit, ayan. Kaya ang ginagamit namin dun flat, flat, flat. Flat, ano yung flat? Flat ang ilong, ayan, flat ang ilong. Imbes na apartment, flat, flat ang ilong. Sige, ano 'to? The most hindi niyo na alam, ha? Alam mo, gi-GG tayo diyan. Influential book in the history of English civilization, ayan. 'Di ba? Lagot tayo 'pag hindi natin alam 'to, ha. Lagot lagot talaga, lagot talaga. Common 'to sa Gen Ed, common 'yan sa Gen Ed. Hmm, reborn, okey. Mare-reborn ka diyan, sige. Sagot na. Sa Gen Ed 'to siya common, ha, General Education. Bible, sabi ni Ron. Bible, GG. Bible daw sabi ni Ron, ayan, Bible. Hmm, Bible, anong Bible 'to, 'di ba? Bible, 'di ba yung Bible natin merong iba-iba kasi yan, eh, yung merong oo, nandito lang yan sa ano ko, sa Facebook page ko, okey. Pero ina-upload ko rin siya sa YouTube ko. Iliad Iliad and Homer, okey. Iliad, umabot ka na sa Iliad and Homer, okey, sige. May discussion din tayo nitong mga Iliad and Homer, huwag kang mag-alala, ha. Oh, meron tayong mythology discussion, pero mahaba yung mythology na discussion ko, oo.
Yung mythology kasi na discussion ko, sinama ko siya sa final ano, final coaching yung mythology, okey. Greek yan si Iliad, oo. English kasi daw, eh, sabi kasi ni ano, ni Sophie, English English kasi. Ayan, oh, kasi. Wag kang ano, wag kang ano, ayan. Doktrina Kristiyana. O siyempre, o tama naman si ano, si Ron, 'di ba? Pero King James Bible ang specific natin diyan, ayan. King James Bible, oh, 'yan ha. Siyempre ano ba naman kayo, ang tanong nga most influential nga, eh, 'di ba? Oh, dito talaga maraming nadali, 'di ba, sa King James Bible. Pagpalaganap ng Biblia Christianity, King James Bible. Ayan na 'yun ha, King James Bible, okey? 'Yan ang tamang sagot. Oh, doktrina Kristiyana daw. Oh, doktrina Kristiyana. Sa Pilipinas naman 'yan. Oh, 'yan, good job, good job. Oh, Pilipinas naman 'yan doktrina Kristiyana ha, hindi 'yan sa okey, next, English to English, alright, next, oh. Next question, the greatest metaphysical poet, ayan, oh. Metaphysical poet na, greatest metaphysical poet, oh. Leading English poet of the metaphysical school and is often considered the greatest love poet in the English language. O tandaan niyo ha, greatest English, ah, greatest love poet in the English language. Sino kaya 'yan? Sige. Sino kaya 'tong hayop na 'to o taong 'to? Oh, okey, sige tingnan natin yung mga sagot. Tingnan natin ang mga sagot nila. Oh, sige. Famous talaga 'to siya, famous 'to. Hmm, binabago niya kasi, eh, ayan tama, oo. Sige, greatest metaphysical 'pag metaphysical wala ng ibang tao 'yan, oh, 'yun na kaagad. Hmm, si Dan tapos na daw, Dan, John Dan. Hindi nila alam. 'Pag metaphysical, 'pag tandaan niyo lang metaphysical automatic na wala ng ibang sagot diyan, okey? Talaga si Toffee nagre-review pa nga, eh, nagre-review pa. Wag kang ano diyan, Toffee, joke lang. Oh, review pa 'di ba, oh, see? Yan, sabi sa comment. Oh, yan sabi sa comment, oh, 'di ba? Talaga. Ikaw talaga, oh, pang-English major kasi 'to, Toffee, English major 'to. Eto si ano, itong mga ganito sa usually sa major talaga siya lumalabas, okey? Very good, oh, ang tamang sagot is si John Donne, oh, kilala rin siya bilang ano, Andan. Oh, name na Ann, tsaka Dan, tsaka Andan, gano'n din ang tawag sa kanya minsan, okey? Gano'n din ang tawag sa kanya minsan, si John Dan or Andan. Hmm, B major. Hindi natutulog, matulog ka naku po TLE left the group ay. Uy, Toffee matulog ka, Toffee, naku po delikado ka diyan 'pag 'di ka natulog, baka mamaya hindi mo alam bigla ka ng natulog diyan, oh. TLE left the group, TLE left the group. Oh, kaya yan TLE, review-review lang, okey? Focus yung sa ano niyo, sa major niyo, tingnan niyo muna yung major niyo kung naubos niyo na yung pag-review sa major, ha. 'Pag naubos niyo na yung sa major na coverage, 'pag naubos niyo ng coverage niyo sa major, naka-post naman niyo dun sa Facebook page ko yung mga coverage ng ano, 'di ba, TUS natin, Table of Specifications. Lisud gid ya, balinti man gid. Ha? Hindi gid magpahuway ha kay kalisod gid sa English. Lisod, oh, 'di ba? Ayan, lisod, oh. Mahirap yung English, 'di ba? Kasi napakalawak talaga ng English major, napakalawak niya. Yung major napakalawak, grabe. Kung titingnan niyo, siya yung pinakamalawak talaga. Crystal, ayan, dito si Crystal. Pandesal. Baking na, nagbe-baking na si ano. Oh. Wag kang ano diyan, Toffee. Toffee talaga, oh. Next.
Eto national poet of Scotland. Oh. National poet of Scotland, sino kaya 'to? Pandesal, pandesal ha? Oh, pandiregla na lang para matandaan niyo sa Gen-Ed. Okey, pandiregla. Oh, 'di ba, Gen-Ed. Pandiregla para matandaan niyo, oh, 'di ba? Sa Gen-Ed kasi 'yan, eh. So, mas madali niyong matatandaan, oh, 'di ba? Oh, 'yan, sino 'to? Oh, first bread, first bread ng Pilipinas. Oh, sino naman 'to? Oh, sabi ni Toffee si Robert Burns daw, oh. Sunog na, 'di ba, sunog na yung pandesal. Robert Sunog ang ilagay mo diyan, Robert Sunog. Robert Sunog, ayan, 'di ba? Robert Burns, sino kaya 'tong national poet of Scotland? Pandesal ni Nestor. Oh, ayan, sige na 'to. He is the best known of the poets who have written in the Scots language. Oh, siyempre Scottish 'to, eh, 'di ba? Although much of his writing is in a light Scots dialect of English, accessible to an audience beyond Scotland. 'Di ba si Robert Robert Fire, ayan, Robert Fire. Robert Fire! Ayan, si Robert Fire daw. Okey. Wala na, tinitira na ni Toffee si Nestor, oh. Oh, ikaw kasi Nestor, eh, huwag mo kasi ilagay yung TLE diyan, yung TLE diyan. Wag mo lagay yung TLE, ayan, pinagtitripan ka tuloy ni Toffee, ayan. Si Toffee talaga, oo. Very good. National poet of Scotland, siyempre wala nang iba, si Sunog. Tandaan niyo lang 'yan, Sunog. 'Pag sunod, ayan na. Sunog kasi 'di ba 'pag sunog, wala na, national poet of Scotland na 'yan, si Robert Burns, oh. 'Wag mo pagtripan si ano, si Nestor Toffee Pack na-deliver na daw. Gumante, ayan, gumante na. Gumante na, ayan. Kayo ha, okey. Oh, gumante na si Starbucks 'yan, hindi 'yan Toffee Box, Starbucks naman yung pinapa-deliver, okey, sige. Next question. Eto sa England naman tayo, England's best loved novelist. Sino kaya 'to? Sunog na pandesal, pa-deliver mo na yung pandesal na sunog, best loved novelist, siyempre tapos tawag din sa kanya greatest novelist of the Victorian era. Eto, sus, 'pag hindi niyo pa 'to alam, ewan ko na lang sa inyo, okey. 'Pag hindi niyo pa 'to alam, ewan ko na lang sa inyo. Robert Cook. Pang TLE yung si Robert ha. Kasi nga Robert Cook, 'di ba, Robert Burns, Robert Pandesal, pang TLE yun. So dapat alam mo yun, Nestor. Dapat alam mo yun. Kaya 'tong mga 'to, ayan. Sige, sino 'to? Sino kaya 'to? Dapat alam niyo 'to, napaka-famous nito. 'Pag hindi niyo pa 'to alam, naku po, magdasal na kayo. Hmm, i-ano niyo na lang, idaan niyo na lang sa pagdadasal. Ayan, anong sasabihin dito? Sige, Toffee, gawan mo 'yan, Toffee. Wag kang ano, Toffee, ha, wag kang ano. Oh, chicken daw, chicken. Charles Dickens ang sabi nila. Patricia, sabi na eto talaga si Toffee. Sabi na yun ang iniisip ni Toffee, eh. Ba't ikaw Toffee, hindi ka ba mahilig niyan Toffee? Joke lang. Joke lang, Tumahimik ka. Alam niya 'to si Toffee talaga. Sige, ayan na. Wag na yung silent ends. Silent ends daw, ayan, silent. Sige, silent ends. Wag mo i-silent, wag mo i-silent mode. Lagot tayo dito 'pag baka pagalitan tayo, ha, ayan, pagalitan tayo. Tinitira na naman si Nestor. Nestor, ikaw na naman ang pinagtitripan, oh. Oh, TLE major daw. 'Pag greatest novelist of the Victorian era, siyempre alam niyo na 'yan, 'di ba? Wala nang iba. Simba ka daw. Simba. Okey.
Walang ya kayo, okey sige. Tinira na yung TLE major, tinira na yung TLE major, ayan sige. Jane Austen, ba't naman nasama si Jane Austen dito? Si Crystal naman, Jane Austen daw. Jocelyn para maiba 'di ba? Sige, 'wag na di ba? Hindi, sino si Jane Austen? Sino kaya si Jane? Baka 'yan sa ano 'yan, sa X-Men 'yan si Jane kasi may Charles Dickens na Silent Silent Ends daw, So, si Jane Austen. Okay, sige. So, si Charles Dickens 'di ba, ilalaban si Austen. Panindigan, panindigan. Okay, sige panindigan. Oh, okey si Toffee talaga, sige next. 'Di ba? Lol. Father of English Literature, 'yan, father na siya, May anak na siyempre kasi father na, 'di ba? Hmm. Ito yung kanina, 'di ba? Ito yung kanina si Irex nawala na si Irex. Ayan yung kaninang question, 'di ba? Best known for the Canterbury Tales. 'Yan, sino kaya 'to? 'Pag hindi niyo pa rin 'to alam, naku nabanggit na 'to kanina, Ayan, sabi ni LPT daw, passer si Geoffrey Chaucer. Chaucer kasi siya, 'di ba? Ayan, Chaucer. O kahit Chaucer okey na 'yan, kung ano yung pagbasa niyo basta ma-memorize niyo lang. Basta ma-memorize lang, okey? Yung simple para mas madaling matandaan, ayan, Chaucer. Kasi ang pagbasa sa kanya kasi Chaucer, okey na 'yan basta ma-memorize lang, Ang importante madaling matandaan, okey? Oh, si Venerable Bede, Venerable Bede, tandaan basta madaling matandaan. Jeffrey Chaucer, ayan, Etios 'di ba, Etios, basta Father of English Literature alam niyo na 'yan, Basta Canterbury Tales alam niyo na rin 'yan, okey? Required daw. Required talaga 'yan, 'di ba? Dapat may sa 13 ay, sa 13 hindi nakuha si Charles. Si Charles yung sa 13, si Charles. Ayan, sabi nga ni Toffee, silent ends. Ganyan kasi 'to si Toffee, 'di ba? Kung ano-anong pinagsasasabi, ayan, baka pagalitan tayo dito, Charles Dickens 'yan. Alright, si Geoffrey Chaucer, 'yan, very good. Father of English Literature, 'yan, okey. Ay, Toffee talaga 'to, puro kalokohan 'to si Toffee, Next question, wag niyo na kayo, baka maasar kayo si Toffee, ano lang 'yan, joke lang 'yan, joke 'yan ni Toffee, joke lang 'yan. Okay, next question, ayan. English drama naman 'tong pinag-uusapan natin, kilalang-kilala, ha? Kilalang-kilala, kilalang-kilala. Sino 'to? Kilalang-kilala siyempre. Imposibleng hindi niyo pa kilala 'to sa English drama, 'di ba? Sino 'to? Father of English drama. So, may anak na siya kasi father na siya, 'di ba? Sabi ni Toffee daw si Shakespeare. Shake. I-shake natin 'yon, i-shake. Ano ba 'to, milkshake? Ayan. Shakespeare. Shakespeare. Basta madaling matandaan, madali na 'yan, okey na 'yan, 'di ba? Itong mga 'to, sigurado 'yan sa let lalabas yang mga 'yan, imposibleng hindi 'yan maglabasan. Si Britney Spears. Kapatid niya 'yan, magkapatid silang dalawa, magkapatid. Etong mga 'to imposibleng hindi maglabasan sa let, laging lumalabas 'to sa let 'tong mga 'to, itong mga walang hiyang 'to, paborito nila sa let, 'di ba? Paborito, ba't 'yan gustong-gusto kasi kung gagawa ng ano sa Gen-Ed naman, okey lang siya sa Gen-Ed kahit ibalik nila ng ibalik sa Gen-Ed kasi general education nga, 'di ba? Kahit ilabas nila ng ilabas sa general education, okey lang 'yan. Pero sa major kung gagawa ng test paper, siyempre babaguhin natin, 'di ba? Kung ano yung naglabasan last year, baguhin natin this year, 'di ba? Para hindi alam yung pattern. Pero ikaw, kung ikaw magte-take ng test, ipe-predict mo talaga. Ayan, so good job, 'di ba? Ang tamang sagot ay ayan, si William Shakespeare. Father of English drama, ayan. Good job, kapatid yan ni ano, ni Britney. Next question tayo. Famous work 'yan, 'di ba? Ayan, ecclesiastical, 'di ba? Ecclesiastical history of the English people.
Tapos, the father of English history. Oh, ayan na, English history na 'to. Ah, very famous. Nabanggit na rin natin siya kanina, 'di ba? Hmm. Kaya nga ecclesiastical history of the English people, eh, kasi ano 'to siya, ha, ba magtanong ako ng sagot sa 15, Shakespeare ba? Astig 'to si Toffee una pinangunahan na ni Toffee. Pinangunahan na. Ah, basta alam niyo yung ano, yung kahit mali yung pag-spell niyo dito kasi naman sa actual let naman choices lang naman, so okey na 'yan. Okey na 'yan. Basta alam niyo lang yung last name, yung last name, multiple choice lang naman yung let, 'di ba? Mm. Multiple choice lang ng let. Ganyan naman talaga sa mga ano, pera na lang sa bar, pera sa bar. Mga licensure, mga multiple choice lang naman talaga 'yan. Kahit pa, civil service, civil service nga 'di ba multiple choice din. Ang liliit ng box, ang liliit ng box. Okay, good job, sige. So, Venerable Bede, ayan si Bede 'yan, oh. Okay, ayan na. Basta yung father of English history wala ng iba, siya lang talaga, nag-iisa. Father of English history, tandaan 'yan ha. Next question tayo, sige ayan na. Father of English tragedy naman, blank verse, kapag blank verse alam niyo na 'yan, ha. Tandaan niyo lang yung blank verse kaya hina-highlight ko yung mga 'yan, eh, kasi napakaimportante yang mga 'yan. Yan na yung mga keywords niyo, yun yung mga clue niyo. Father of English tragedy, tapos meron pa tayong blank verse, ayan. Which became the standard for the era. Ayan, sige. Sino 'yan? Sino siya? 'Di ba? Sino kaya 'to? Mga ano 'to, ha, mga itong mga nanditong nilagay ko, mga nasa ano sila, eh, nasa top 10 na mga famous writers kasi 'to, mga English poets, mga novelists, 'yan, Marlowe, si Marlowe, sige basta matandaan niyo lang yung ano, ayan Marlowe, basta matandaan niyo lang yung last name. Bahala na yung spelling kasi 'pag multiple choice lang naman 'di ba, ayan. Basta father of English tragedy tapos blank verse, ayan. Wala ng iba, ang nag-iisang si very good, si Christopher, Christopher or Kit, tinatawag din siyang Kit Marlowe, 'yan, si Kit. Dalawa kasi yung tawag sa kanya, si Christopher Marlowe or si Kit, K-I-T. Okey lang 'yan basta, oh, tragedy. Mahilig din, oo, mahilig din. Pero ito yung father talaga, ha. Ito yung father. Hindi lang naman si ano nga, sino pa ba? Si Edgar Allan Poe may tragedy din siya, 'di ba? Si Christopher Marlowe, si Shakespeare, si Edgar Allan Poe, mga ano sa kanya 'di ba, mga horror tapos may tragedy din siya, ayan. Basta Marlowe ang sagot, tama. Christopher Marlowe, ang tawag din sa kanya Kit, minsan Kit Marlowe, K-I-T, K-I-T. Okay, good job. Next, number 18, the father of inductive reasoning, the father of empiricism. Sino kaya 'yan? Yan dalawa na 'yan, ha, father na 'yan, dalawa ito marami na 'tong anak. Marami na 'tong anak kasi dalawa na siyang father, 'di ba? Father na siya ng inductive reasoning. Wala namang ibang father of inductive reasoning, meron pa bang iba? Eh, nag-iisa lang naman talaga 'yan, 'di ba? Tapos tinawag pa siyang father of empiricism. Okay. Uy, ginutom tuloy ako, Toffee. Pa-deliver naman diyan ng Starbucks. Deliver ng Starbucks. John Dewey, nandito na si John Dewey, John Dewey. Okay, sabi ni Nestor. Nestor, ayan na naman si Toffee tsaka si Nestor na naman 'tong nandito. Maglalaban na naman 'tong PE tsaka TLE, ayan. Ayan, sabi ni Kim, si Francis Bacon. Ginutom tuloy ako sa inyo, ayan. Ginutom ako sa Francis Bacon. Nestor, lagot ka Nestor. Maglalaban na naman ang PE at saka TLE, ayan. Bahala kayo diyan, ha. Huwag niyo ako idamay diyan sa huwag niyo idamay. Eto na, Toffee, cooking na, cooking, 'di ba? TLE pa rin kasi cooking 'to, eh. Yan, si Francis Bacon, 'di ba, niluto na si Bacon. 'Di ba? Inductive reasoning, si Bacon lang talaga 'yan, ayan na. Sorry po. Okay. Inductive reasoning si Francis Bacon. Next question, the father of English essay.
English essay ha, father na naman 'to. Naku po, marami ng father, 'di ba? Ah, father of English essay, sino kaya 'to? Next question, father of English essay, sagot na. Ayan, number 19 tayo. Number 19. Sabi na, ayan na, binanata na, oh. Binanata na ni Tofi si John Dewey. Father of English essay, o si ano daw si Montaigne, Montaigne, oh, 'di ba? Ang pagbasa kasi ito yung number 19 naman si Clara, sabi niya Montaigne, Montaigne, Montaigne. Kasi French kasi siya. Tofi for president. Tofi for barangay captain muna, hindi pa nga dumadaan sa barangay captain, padaanin mo muna sa barangay captain 'yan, oh. Oh. Bacon ba 'to? Bacon kaya 'to? Oh, number 19 sabi na si Bacon pa rin daw, eh. Magluluto pa rin. Oo, sabi naman ni Christine, ayan, kasi si Montaigne, eh, ayan, Montaigne kasi, French kasi siya, eh. Father of essay, tama, 'di ba? Very good, magaling. Good job. Nestor nag-order daw ng order ng margarine, one order of bacon with margarine, Nestor, oh. Ayan na, ginawa na 'tong restaurant, ayan. Oh, Francis Bacon pa rin siya, ha. English essay kasi yung pinag-uusapan, okey, English essay. So, kapag English essay, si Bacon, okey? Oh, next question, number 20 para maintindihan. Ito na yung father of essay, oh, 'di ba? Ito naman yung father of essay. Popularized essay as literature, oh, 'di ba? Siya yung nag-popularize ng essay as part of literature talaga. Hmm. French, oh, 'di ba French, ayan na, binanggit ko na kanina yung French. French writers' essays established a new literary form. Ayan. Most captivating and intimate self-portraits ever given. Oh, eto na 'yon, 'di ba? Hmm. Eto na siya ngayon. French writer kasi, oh, 'yan na si Montaigne, Montaigne. French 'to, French. Kaya yung Montaigne, Montaigne. Eto daw yung maganda kasing ano, yung pinakamagandang, pinaka-ano bang tawag dun sa ano, sa French, language? Ah, pinaka-sexy na ano, na language, oh, 'yan. Ang tawag nila sa French kasi pinaka-sexy daw na language, oh, 'di ba? Pinaka-sexing language, yung French. Oh, 'yan, oh, good job, good job. Oh, at least alam ha, 'di ba? Basta father of essay, magkaiba 'yan kasi si Francis Bacon man, father of English essay. Para mas madaling matandaan, 'di ba? Father of English essay, Bacon. Nagluto na si Nestor kaya wala si Nestor, ayan. Ayun, see? Ano ba 'to pagbasa? 'Di ba? Michelle ba 'yan? Michelle de Montaigne, Michelle, 'yan, 'di ba? Michelle de Montaigne, ayan. French kasi siya. Next question is ayun. 'Yan babae naman tayo, punta tayo sa babae, ayan. Indisputably one of the greatest English writers. Some say the greatest after Shakespeare. So after kay Shakespeare, siya na yung sumunod na magaling talagang writer. 'Di ba? Babae na 'tong pinag-uusapan natin dito ha, babae na. 'Yan sabi nga dito, certainly the greatest English novelist and one of the most famous English women, who ever lived. Eto na, 'di ba? Ayan na, sino kaya 'to? Mga babae dapat alam niyo 'to kasi be proud, 'di ba, be proud. Oh, Austen daw, Austen sabi ni Tofi si Austen. Oh, silent ano naman 'to, silent 'di ba silent S, silent S. Ito sira ulo 'to si Tofi, joke lang. Silent S, silent S. Sige ayan na. Oh, 'di ba kapag babae, sikat na talaga 'to siya. Sikat na 'to, 'di ba? Kapag babae, sikat na sikat siya. After Shakespeare, siya talaga ang sumunod na napakasikat na writer, okey? Sino siya? Hindi nila alam, 'di ba? The greatest English novelist and one of the most famous English women. Kapag gano'n after kay Shakespeare talaga,
Si Jane Austen. Okay, very good. Oh, tama si Toffee lang ang tumama. Oh, wala namang sumagot. Hindi ako sure. George Eliot. Si George Eliot daw. George Eliot, 'di ba? Ah, magaling si Toffee. Oh, 'yan oh. Eto na 'yon, oh, 'di ba? Next question tayo. Hmm. Disregarded siya dahil very much ahead of his time. Kasi yung ideas niya, eto siya, 'pag nagsulat 'tong taong 'to, yung ideas niya medyo advance. Advance na advance. Oo, Mary Jane Evans, okey. Eto parang ini-ignore siya dati, disregarded siya, parang hindi siya kinikilala dati nung una kasi yung ideas niya kasi medyo advance, advance na advance. Eto yon, he was disregarded because he was very much ahead of his time in his views and his poetic style. Advance kasi siya talaga mag-isip. Advance mag-isip parang Pinoy, 'di ba, oh. And because he was regarded as being somewhat mad. Oh, parang yung style of writing niya kasi iba. Due to behavior that would be thought of as only slightly eccentric today. Ngayon, sa panahon ngayon, okay lang siya pero dati hindi. For example, his naturistic habit of walking about his garden naked and sunbathing there. Oh, nandun siya sa garden niya, nakahubad tapos nagsa-sunbathing siya. Hindi siya common dati. Oh, 'di ba? Ngayon lang siya naging common. Oh, ngayon lang siya naging common. Oh, kaya siya ini-ignore dati pero kasi yung mga ideas niya medyo ahead, ahead na ahead. Okay? He illustrated his poems and the poems of others, sneered at, and one reviewer wrote that they were nonsense o nonsense. Ito tandaan niyo kapag yung mga writings daw niya dati, nonsense daw, unintelligibleness o kaya uh, egregious, vanity, yung mga medyo mga kalokohan, medyo bastos, mga ganon. Oh, siya 'yon. Okay, siya 'yon. Pero sikat na sikat siya. Pero genius siya. Kasi nga ahead yung mga ano niya, ideas niya. Ahead na ahead. 'Di ba? Isipin mo 'yon, 'di ba? Advance siya mag-isip. George Orwell, sabi nila si George Orwell ba 'to? We only rely on you. Eto na si Nestor, oh. Eto na si Nestor, we only rely on you daw. Wala na. Si Eliot, George Eliot. George Eliot. Ang tamang sagot ay si uy, 'di ba? Si William Blake. Okay. O kilala niyo si William Blake? Oh, 'di niyo kilala si William Blake, ha? Tapos eto na naman yung silent L. Silent L, silent L. Walang hiya 'to si ano. 'Di ba? Silent L daw. 'Yan 'pag yung mga ideas niya medyo awkward, gano'n. Awkward na lang gamitin natin, Nonsense daw, 'di ba? Nonsense yung mga ideas niya dati sa pagsusulat. Okay. 'Pag gano'n, medyo advance kasi siya mag-isip. Si William Blake 'yun, masyado kasi siyang genius, advance siya mag-isip. 'Di ba? 'Pag gano'n yung idea sa question, tandaan niyo na kaagad, walang iba 'yun, si William Blake lang 'yun. Okay. Next tayo. Eto na, eto na, eto na, eto na. A novelist who produced some of the major classic novels of the Victorian era. Underground genius. Okay. Ito na, Victor, tama 'yon. Victorian era naman, major classic, ayan. The Meal on the Floss. Imposible hindi niyo rin 'to alam, The Meal on the Floss, si Adam Bede, ayan. Silas Marner, Romola, Felix Holt, Daniel Deronda, and her masterpiece, Middlemarch. Masterpiece niya, Middlemarch, ayan. Sagot, George Eliot. George Eliot na 'yan. George Eliot daw sabi nila, sino kaya 'to si George Eliot? 'Di ba? Teka lang, anong tawag? Ano muna natin 'to? Oh, ayan. Sige tingnan natin George Eliot. Nagjo-joke lang 'yun si Toffee, ayan. Joke lang 'yun si Toffee, ayan. Huwag kayong magalit kay Toffee, joke lang 'yun, joke lang 'yun. Pampaano lang, pampasaya, pampasaya. The only cook, ayan. The only cook daw. The only cook, ayan, the only cook.
Puro kayo kalokohan, oh, yan. The only cook daw. Hmm, ito sabi ni Christine, oh, ibahin daw niya ang sagot. Oh, ibahin ang sagot. Ayan, sabi naman ni ano, ayan, si the only cook daw, the only cook. Oh, sabi naman ni puro kayo kalokohan, ito naman sabi ni ano, oh, ayan. The only Okey. So, ano ang tamang sagot? Oh, siyempre good job si Mary Ann Evans. Oh, si Mary Ann Evans, 'di ba? Si Mary Ann Evans. Baka mamaya kasi, yung nilagay niyo basta alam niyo yung, real name. Kasi yung next question natin eto na yun, oh. What is the pen name of Mary Ann Evans? Oh, 'di ba? Oh, sinagot niyo na yan, si George Eliot. Si George Eliot, yun ang pen name ni Mary Ann Evans, real name niya Mary Ann Evans. Oh, ayan, ha. So, eto yung mga Middlemarch, yun yung pinaka-famous talaga niya, yung Middlemarch, ayan, oh. Yung pinaka-famous niya. Pero alam din 'to, familiar din 'tong sa The Meal of on the Floss, ayan, mga famous din yan sila. Pero yung pinaka-famous niya talaga itong Middlemarch, okey? 'Pag yan, si Mary Ann Evans talaga yan, okey? Tapos nickname, George Eliot, ayan. Oh, 'di ba? George Eliot, idiot naman, George Eliot. Andito na si Filon, ang tagal mo Filon, Oh, Ted Filon, eto na, ayan si Ted Filon. Andito na si Ted Filon, oh, medyo natagalan ka na, halfway ka na, halfway. Ayun. Okey, kasi number ano na tayo, malapit na tayong matapos. Number 25 na. Ayun, panoorin mo na yung beginning natin, yung start natin nito. Oh, at 20th century writer, equally at home with journalism. Eto na, equally at home with journalism na siya. Essays, novels, literary criticism, and social commentary. Ayan, kapag literary criticism tapos social commentary, tandaan niyo 'yan. Tapos, yung famous niya na mga sinulat, novels. Eto si Animal Farm at saka yung 1984. Imposibleng hindi niyo 'to alam, 'di ba? Sino 'yan? Sino 'yan siya? Animal Farm, oh, siyempre Animal Farm, 'di ba? Tapos 1984, napaka-famous ng mga novels na 'yan. Si Orwell daw, George Orwell. George Orwell, ayan si Orwell daw. Hindi pa nila talaga alam. Ayan, 'to si Toffee, oo. Sino ba 'yan? Animal Farm 1984. Ayan yung mga famous na mga ano niya, novels niya. 'Di ba 20th century na siya. Parinig pa more sa akin. Parinig pa more sa akin, parinig pa more. Sige, so si Eric Blair, 'di ba? Eric Blair, diyan si Eric Blair. Kasi 'yan ang real name ni eto naman 'yun. What is the pen name of Eric Blair? 'Di ba? Si George Orwell. Sagot sagot kasi kayo ng sagot ng George Orwell, oh, 'di ba? Eric Blair. Tama 'yun, George Orwell, ha. Pen name naman ni Eric Blair, George Orwell. Kasi yung real name niya, Eric Blair, okey. 'Di ba? Ayan na 'yun, ha. Jane Austen, ayan. Mary Ann Evans, 'di ba? Eto naman si Eric Blair, George Orwell naman ang pen name niya, okey? Tama pa rin 'yun siyempre. Ito lang pen name lang naman 'to. Next question, number 27. Nobel Prize for Literature in 2005. Bagong-bago, 2005, 'di ba? Hmm, okey sige. Si Eric Blair, 'yun ang real name ni George Orwell. Si George Orwell, pen name niya 'yun, pen name. Okey, okey. At least may nakuhang bago, 'di ba? Eto 'pag nakita niyo 'to, 'di ba? Pinterest, eto familiar na familiar yung Pinterest sa 'pag nalaman eto yung mga pinag-memorize ko talaga last year. Memorize ko 'to lahat last year, last tech, 'di ba, pero last year hindi naglabasan. Walang kuwentang pag-memorize, 'di ba? Walang kuwentang pag-memorize. Isipin mo, yung mga top 20 writers, yung mga famous books nila, mga novels na minemorize ko yan last year, last year. English major. Yung pala hindi naglabasan, letche, letche. Kaya ko 'to nire-review ngayon kasi hindi sila talaga naglabasan last year.
Yung Samuel Clemens lang ang lumabas last year. Walang hiya, 'di ba? Walang hiya. Okey. Kaya ko siya nire-review sa inyo ngayon kasi napakalaki ng tsansang lumabas sila this year. Kasi nung September wala sila, hindi sila lumabas. O 'di ba? Ang lumabas lang yung Elizabethan Age. O yung Golden Age kasi yun, eh. Golden Age, Elizabethan Age. O 'di ba? Lumabas yun. Hmm. Yung Samuel Clemens naman sa ano siya, sa Gen Ed siya lumabas. Pero itong mga 'to, hindi sila naglabasan last year. Kaya ko siya nire-review sa inyo ngayon kasi ayan, 'di ba? O mag-predict na tayo kung ano yung posibleng maglabasan ngayon. Napakalaki ng chance na lumabas sila ngayon. O 'di ba? O 'yan kapag Painter 'di ba wala nang iba. Pinterest, 'di ba? Nobel Prize. Ito lang, Nobel Prize for Literature 2005, 2000 bagong-bago 'di ba? 2005 lang, 'di ba? Puwedeng bago sa inyo, puwedeng bago sa inyo. Puwedeng bago sa inyo, 'di ba? Sa inyo, pero sa akin hindi medyo teka na 'yan, okey. Nobel Prize for Literature in 2005, 'di ba si Harold Pinter, ayan na. Ayun, 'di ba? Pinterest, tandaan niyo lang yung Pinterest. Ayan, good job, good job. Ayun. Okay. Next question, number 28. Number 28, ayan na. Minemorize ko sila lahat last year, grabe nung September minemorize ko 'yan nung September. Nandito pa yung mga papel ko, pinagsusulat ko 'yan sila. Nakatago pa yung mga papel, nandun sa bag ko hindi ko na tinapon, may remembrance. Pinagsusulat ko, gano'n ginawa ko guys, pinagsusulat ko sila. So habang nagkaklase ako online kasi may IELTS classes ako, nagbabasa rin ako nun. Habang nagkaklase nagbabasa rin ako. O bago matulog nagbabasa ako, paggising ko ng madaling araw nagbabasa ulit ako nun. 'Di ba mas maganda mag-review kasi sa umaga, bakit fresh kasi yung brains niyo. Kaya sa umaga ako madalas nag-aano, nagla-live. Kasi fresh na fresh ang mga brains, 'di ba? Pera na lang dun sa naka-GY. Barag na yung naka-GY, barag na yung naka-GY. 'Di ba fresh na fresh ang mga brains, pero 'pag GY ka, barag ka na. GY ka, barag ka na. 'Di ba? 'Pag GY ka, barag ka na, sa trabaho 'pag GY. Sige next question, ayan na ha. An English poet, best known in his time as a literary critic and philosopher. Pilosopo 'to, ayan. He was immensely influential in English literature as one of the founders of the English Romantic Movement. Ayan ha, English Romantic Movement. Isa siya sa mga founder. Dapat i-memorize niyo 'yan, maglalabasan 'to. Okay. The Romantic Poets, ayan ha, movement, and when one talks about romantic poets, wala nang iba. The Rime of the Ancient Mariner and Kubla Khan, itong dalawang 'to, ito yung famous niya ha. Famous poems niya. Ito ha, The Rime of the Ancient Mariner at saka yung Kubla Khan. Ayan ha. Para lang ano, 'di ba? Parang parang ano lang eh, parang yung ano ba 'yun? Cobra Kai, Kubla Khan. Cobra Kai, 'di ba? Kubla Khan. 'Di ba pareho lang. Si Coleridge daw. Ayan si Taylor. Ayan, Samuel Taylor Coleridge. Good job ha, kapag yung Kubla Khan tsaka yung Rime of the Ancient Mariner, wala nang iba. Si Samuel Taylor Coleridge lang talaga yan siya. Okay, good job, good job. Itong mga 'to nire-review ko 'to sa inyo kasi hindi nga sila naglabasan last September, 'di ba? Kaya dapat i-memorize niyo 'to as much as possible, review, okay? Basahin niyo ulit, panoorin niyo ulit. Hmm. Kung may time, sulat niyo na o kaya print screen niyo na sa cellphone niyo para kahit gumala kayo, 'di ba, habang nagiinuman 'di ba, review pa rin yung 'di ba barag na nagre-review pa 'di ba, 'yan. 'Di ba, ayan. 'Yan 'di ba, Samuel Taylor Swift daw sabi ni Tofi, 'di ba? 'Yan. Next question, number 29, ayan number 29 na tayo, sino kaya 'to? Uy, parang hindi ko 'to kilala. Hindi ko 'to kilala. Parang hindi ko siya kilala, 'di ba? Sino kaya 'to? Adventure and wildly social critic born Samuel Clemens. 'Yan. 'Di ba? Wrote the novels Adventures of Tom Sawyer and Adventures of Huckleberry Finn. Nandun din 'to sa live kong isa dun sa English major. Kasama rin 'to dun. Hindi siya English major. English major and English Gen Ed din. Okey, kasama 'to dun pero nasa YouTube ko. Nasa YouTube ko yung live ko. Kasi dun ako nag-live nung time na yun, sa YouTube ko. Meron ako nung discussion sa English major,
English General Education tsaka, Professional Education. Nasa ano ko, nasa YouTube ko. Tignan niyo rin sa live. Okey, yung una. Ang ganda ng discussion ko dun kasi talagang diniscuss ko kung paano sumagot sa professional education. Okey, paano sumagot sa Prof Ed. Oh, ayan, Samuel Clements AKA Mark Twain. 'Di ba? Sino? AKA Mark Twain, Shania Twain. Tatay ni Shania Twain. 'Di ba? You're still the one pa lang, 'di ba? You're still the one. Oh, Samuel Langhorne Clements. Oh, nilagyan ng kumpletong pangalan, 'di ba? Oh, 'yan, good job, good job. 'Di ba? Siyempre wala ng iba, si, Tom Sawyer, Tom Sawyer. Mark Twain, 'di ba? Si Mark Twain, ang nag-iisa. Dapat panoorin niyo talaga yung ano, tatay ni Shania Twain. Pahingi daw ng sense of humor. Oh, 'yan sabi ni Christine. Eto na, sige heto na. Ayun, an American writer, poet, author, editor, and literary critic who is best known for his poetry and short stories, particularly, ayan na particularly his tales of mystery and macabre. Ayan. Imposibleng hindi niyo 'to alam mystery na 'yan, mystery. 'Pag mystery, wala ng iba, 'pag mystery, nag-iisa lang siya. Sino kaya 'to? Mga mystery mga mystery. Oh, The Raven may binanggit na may binanggit ng ano niya oh, sinulat niya yung The Raven, The Fall of the House of Usher, ayan napaka-famous niyang mga 'yan, 'di ba? Mm. Katatakutan. Eto na si Ron, tumira din si Ron, tumira din. Nakasagot si Christine. Lang yata si Tofi. Si Tofi. Oy, si Kim, ano 'to si Kim, huli ka ba Kim? Para yung signal mo diyan parang isang oras na delayed. Isang oras na delayed. Nasa Mark Twain pa si ano, Edgar Allan Peter Cayetano daw, ayan. Si ano naman, si Kim, Kim, ano nangyari Kim? Pengi 10K. Ayuda, 10K ayuda. Sige. 'Di ba ang saya, ang saya. 'Pag ganito tayo, 'di ba maganda, masaya, mas madaling matatandaan, 'di ba? Kasi, "Uy, uy, ang sagot niyan 'pag sa actual test, uy, ang sagot niyan toffee box." Oh, 'di ba, patay, patay na si Toffee yung natandaan. Tsaka si Nestor yun, tsaka si Christine, patay na. Tamad na tamad na daw. Ang nilagay na lang EA po, tamad na tamad na. Pagod 'yan. Mahina signal, parang isang oras na delayed kasi ang sagot mo Mark Twain, Mark Twain ang sagot niya. 'Di ba, isang oras na delayed, Mark Twain. Nasa Mark Twain pa si Kim, pambihira, ay tamad na daw. Okey. Hala yata si Toffee talaga, EA po, EA po, tamad na, EA na lang. Hindi pa nilagay EAP, 'di ba, EAP, halatang tamad na talaga, ayan. Antok na 'yan, GY 'yan, GY, ayan, GY. Sige, 'di ba kapag ganyan, si Edgar Allan Poe talaga 'yan, wala ng iba. Mga mystery, 'di ba, mga ano, mga katatakutan, mga horror. The Raven, The Fall of the House of Usher, ayun, 'di ba? Panira kasi. Ayan yung isasagot niyo sa actual Toffee. Toffee, poor connection, 'di ba? According to AFAM. Uy, may AFAM si Kim, may AFAM si Kim. Congratulations Kim, may AFAM si Kim, according to AFAM, Ayun, ang sa answer niyo sa actual nito, naku lagot na. Ang answer sa Christine. Toffee box, patay. GG tayo diyan. Ayun So hanggang dito lang tayo, ayan, 'di ba? Eto tandaan niyo every accomplishment starts with a decision to try. I-try niyo talaga, 'di ba? Try niyo, mag-review kayo. Lalo na yung mga TLE major natin sabi niyo diyan mahirap yung TLE, lahat ng major mahirap. Lahat ng major mahirap. Try niyo mag-English major, 'di ba? Masakit. Kaya nga konti lang ang pumapasa sa English major, tandaan niyo mahirap ang TLE major pero isipin mo kaunti lang ang pumapasa sa English major. Kaya karamihan sinasabi napakaligwak talaga. Walang nagta-top sa English major guys, wala pang pumapasok sa top 1, top 2. Kasi sobrang hirap ng English major talaga. Okay, so, yun may TLE major tayo dito. Lahat ng mga major mahirap. Lahat ng major. Yes, oo, tapos na tayo Kim. Panoorin mo na lang Kim yung start natin
Oh, 30 questions 'to. So sa Saturday, manood kayo, magdi-discuss ako ng math, okey, math. Oo, paborito ko rin kasi yung math nung nag-aaral pa ako. Nung nag-aaral pa ako, Diyos. 'Di ba? O yung isa kong ano, live dun sa English major, English Gen Ed, tsaka Professional Education, tsaka General Education, nandun sa YouTube ko, panoorin niyo yun. Napakaganda ng discussion ko. Lalo na sa Professional Education, panoorin niyo kasi diniscuss ko dun paano sagutan ang Prof Ed. Okay? Oh, thank you so much for watching, guys. Ayan. So next live naman tayo, ha. Sa next live na tayo. Okay? Continue tayo sa Saturday, mag-aano tayo, Math Gen Ed tayo. Okay, Math Gen Ed. May Prof Ed pa rin tayo kasi yung talagang importante, Prof Ed. 40% Prof Ed, 40% major, 20% general education. Sa elementary education naman, 60% Prof Ed. Ang laki talaga ng Prof Ed. Okay. All right, yes. Tofi, oh. Ayan na, Tofi, may kontrata ka na. See you Saturday daw, sabi ni Nestor. Ayan. See you Saturday. Ilagay natin. Ayan, oh. See you sa Saturday, Sophie. Oh, ayan na. Yes, siyempre critical thinking talaga 'yan, ha. Napakaimportante critical thinking sa Prof Ed. Yes, good job, tama 'yan, critical thinking. Comprehension, okay? TLE major, mga TLE major, ayan, sige. Ipakita na natin 'yan, upload sa YouTube. May mga YouTube ako may upload ko 'to sa YouTube pero marami ako dong mga video sa YouTube din, panoorin niyo. Yung sa live, panoorin niyo sa live, okay? Tricia, anong major ka, Tricia? Tricia, anong major to si Tricia ba? Sige. Okay, sige. So guys, see you on Saturday, ha. Thank you so much. Okay, sige. Bye-bye. Sana may natutunan kayo. Okay. Bye. Have a good day. Have a good day. Okay. All right. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.